Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Dare to Ask. Breaking news ito. Bongbong Marcos nagdeklara ng state of national emergency. Ang basihan niya ito is merong executive order. Basahin ko yung declaration of state of national emergency. Malacanang Palace by the President of the Philippines, Executive Order number 110, declaring a state of national energy emergency and authorizing the unified package for livelihood, industry, food, and transport. Whereas recent hostilities in the Middle East involving the United States of America, Israel, and Iran have heightened geopolitical tensions in the region that plays a crucial role in global oil production and transportation, creating uncertainty in global energy markets, severe disruptions in supply chains, and significant volatility and upward pressure on international oil prices, thereby posing a threat to the country's energy industry. Whereas the closure of the Strait of Hormuz, a critical energy corridor for global oil shipments, disrupts the flow of petroleum products to international markets and constrains global fuel supply, with corresponding implications to the stability and adequacy of our domestic energy supply. Whereas, as a net importer of petroleum products, so medyo mahaba-haba ito. Whereas, ano nasa ba yung, dali So ito, mabuti naman at nagbago ang isip ng Pangulo na palagi lang sinasabing everything is normal. Do not worry, do not hoard, do not panic. Paulit-ulit ding sinasabi ng kanyang spokesperson na normal lang, normal lang, normal. Ito, observation ko lang ito, I might be wrong. Kung hindi pa nagalit ang mga senador, nagpatawag ng hearing ang Committee Energy sa Senado at nagalit doon si Senator Ligarda. Dahil napaka-importanting hearing para sa contingency planning sa energy sector, yung DOE, Energy Secretary absent, hindi nag-attend. Talagang sumabog ang galit. Ang gugulo ninyo. Yung hiniling nyo sa Senado, ibinigay namin yung bill para sa excise tax. Tapos mayroon pang isa, nakalimutan ko. Binigay namin. Tapos pagdating sa inyo, sabi nyo, we will see if we will use it or not. Ang gulo ninyo. Ano ba talaga? Yung DOE Secretary, namumuliti ka. Nung nagalit na si Senator Ligarda, saka lang nagpakita yung Energy Secretary. Dito mo makikita yung anong klaseng secretaries meron tayo. Like leader, like follower. Pabago-bago. Pati mga senador. Senator Ping Lacson, sabi niya, the Philippines is now in a crisis caused by, mabuti kay Senator Lacson dahil ang sinisi niya, Amerika, si Trump. And I agree. Kung hindi dahil kay Trump, wala sana tayong ganitong problema ngayon. Atake sila ng atake. Hindi naman pala nila kaya. Di lahat, buong mundo apektado. Okay lang din sana magkaganyan kung mayroon tayong leader na magaling. Ala style Tatay Digong natin. Mas grabe pa yung pandemic, COVID-19, panahon ni Tatay Digong. Kaya lang, maganda dahil sa strong leadership ng ating Tatay Digong,
Magaling siya sa diskarte. Ito ang atin ngayon. I don't know anong klaseng pag-iisip. Na doble, mag-triple na ang presyo ng langis natin. Sabi niya, normal pa. Ano ba kayo? Ayaw nilang tanggalin ang excise tax dahil nasasayangan daw sila sa 136 billion na koleksyon nila. Oh, basa tayo sa comments. Taiko Hardilesa, why? Wala namang krisis as per Auntie Claire. Hindi sila nag-uusap eh. Jen Reyes, abnormal na talaga. Kasasabi mo lang everything is normal. Napre-pressure sila ng mga senador eh. Senator Ejercito, Senator Gatchalian, Senator, sino pa? Gatchalian, Ping Lacson, Senator Ligarda at iba pa. O ngayon, umamin sila. O sige na, may krisis na. So, salamat naman kung magkatotoo ito na magkakaroon ng unified package for livelihoods, industry, food, and transport. Sana naman, gayahin ninyo panahon ni Tatay Digong, lahat nabigyan at napaka-systematic yung pagdi-distribute. Diba, Tatay Digong, ibigay na sa GCash o ibigay na sa account number. Wala nang masyadong pila-pila nun eh. Ngayon, yung initial na pagbigay nila ng ayuda sa drivers, ang daming kaguluhan. Na to a point, isang lugar, I think Caloocan, ang mga pumilang mga drivers sumisigaw na ng Duterte. Kakaya kayo. So again, sana yung mga ayuda mapunta sa dapat mabigyan. Baka na naman, alam nyo na, yung nangyaring ayuda for the past 3 years. Kung sino lang malakas sa mga nagalista, kapitan ba, DSW, sila nabibigyan. Maawa kayo, ang daming naghihirap ngayon. So, it's a good measure na nag-declare na ang National State of Emergency para ma-release ang pundo at matulungan ang naghihikaos na taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gyud kaayo, gamay gyud kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na yun ang yero ipang sumpay lang kani ng mga yero ilang itapani. So gamay gyud kaayo tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magluto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan. Og karon naman na gyud ang pag-atop ang magihatag na yero. So di na gyud sila mo Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo.
sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.